Dumaraming bilang ng mga Pilipino ang nahihilig sa pag-aalaga ng mga hayop, mga certified pet lover. Pero ibahin nyo si Daniel, hindi na nakontento sa aso't pusa, kundi pati na ang mga nakakatakot na insekto katulad ng alakdan, tarantula at ipis. Sa videong ito, sa umpisa, nagpapa-cute lang ang binata. May pakindat-kindat at pangiti-ngiti pa. Kaya laking gulat ng lahat nang bigla na nang lumabas sa kanyang bibig ang isang ipis! Kadiri! Siya ang 21 anyos na si Daniel Irish Magbutay. At paglilinaw niya, ang video na ito, walang camera trick. Nakatatlong tries po ako. Yung una po kasi, nandiri po ako kaya hindi ko po siya natuloy. Tapos yung pangalawang try ko po, lumabas po siya agad kaya hindi ko na po siya tinapos. Tapos yung pangatlo po, doon po siya nag-success. Yun po yung na-upload ko po sa Facebook. At dahil may nagre-request sa kanya na i-level up ang kanyang ginawa, sa pagkakataong ito, kukuhanan daw ni Daniel ang sarili na subo-subo ang dalawang ipis. Nilinisin ko muna yung dalawang hisser na gagamitin ko sa susunod na video. Mas mahirap siya kasi dalawa na po siyang, parang dalawa po sila naghaharutan po sa loob. Mas nahihirapan po yung dila ako na kontrolin sila dahil nagpupunta po sila sa may dulo. Nag-sure naman po ako dun sa video kasi bago ko po siya ginawa, nilinis ko po talaga muna siya. Tapos para din po sa safety ko, baka nga din po kasi hindi po inaasahan, bigla pong yun po, baka maglabas po siya ng chemical na makakasama sa akin. Pero eksperto na mismo ang nagsasabi, hindi ito ligtas at hindi dapat ginagawa. Mga bata, wag na wag gagayahin. May cause allergy or allergic reaction or may also cause even death. Kasi hindi mo pa naaaral at alam mabuti ang mga toxic materials na inilalabas ng mikrobe na yun. Maski yung dumi nila, nilalakaran nila. So, yun yung mga toxin na Tapos isusubo mo. Diba? So, it may cause danger sa katawan ng tao. Sa maliit na apartment na ito, nakatira ang ina at mga kapatid ni Daniel. Kasamang nakikisiksik pa rito ang mga alaga ni Daniel. Pagpasok pa lang sa kanilang bahay, kapansin-pansin na ang kabi-kabilang nakapaskil na signages at babala sa kulungan ng kanyang mga alagang ipis. Naglagay po ako ng authorized personnel only, mga sign din po para alam din po nila na ako lang din po yung pwedeng gumalaw sa kanila. Ang ipis na nasa video, pinangalanan niyang Cleo. Hindi nag-iisa si Cleo. Ito po yung mga alaga kong Madagascar Yeaser. 130 pieces po sila. Umaabot ng halos 2 pulgada o 2 inches ang haba ng Madagascar Hisser cockroach. Hindi hamak na mas malaki kaysa sa ordinaryo nating ipis bahay. But wait, there's more. Uy, ang galis ah. Dahil hindi lang pala ipis ang namamahay dito kina Daniel. Meron din siyang inaalagaang siyam na tarantula. Parang naging responsable po ako kasi kailangan po nila ng yung extra na pangangailangan po kasi may mga special needs po sila. Idagdag pa riyan ang 19 na pirasong scorpions o alakdan.
Nito lang nakaraang buwan, nanganak pa nga ang isa sa mga ito. Sila po yung mga sling po, baby po ng scorpion. Yung Deathstalker na kakamult lang po. Masaya man dahil palaki na ng palaki ang itinuturing ni Daniel na pamilya. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin daw siya sa pagkamatay noon lamang Pebrero ng kanyang pinakamalaki at pinakapaboritong scorpion. Siya ang nagpataxidermy para mapreserba. Tinanggal ko po yung mga lamang loob niya. Tapos nilagyan ko po siya ng bulak. Tapos in-sprayan ko po ng spray net. Tapos binilad ko po siya sa araw. Mga 4 na araw po yung inabot bago ko po nakuha yung parang perfect po para sa akin. Dahil may sentimental value para kay Daniel ang kanyang mga alaga, pati pinagbalatan ng mga ito, kinukolekta niya. Mga hamster ang unang inalagaan ni Daniel. Noong nakaraang taon lang daw siya nahilig sa pag-aalaga ng exotic pets. Patid naman daw niya ang panganib na dala ng kanyang hobby. Pero hindi naman daw siya nangangamba. Yun nga po, dahil sa nagpapatupad po kami sa bayan ng no handling policy para po maiwasan po na may sting, makagat, mga ganun po. Yun po, hindi ko po siya hinawakan. Pero yun nga po sa ipis po, since hindi naman po siya harmful, hindi rin naman po siya dangerous. Yun po, yun yung pwede kong hawakan. Ang gusto raw niya sa kanyang pets, low maintenance ang pagkain ng mga ito. Dog food at water gel lang daw, solved na sila. Ito po yung dog food, beef meal po. Minsan po gulay yung nilalagay ko. Tapos ito naman po yung water gel. Ito po para hindi po sila malunod. Tapos po para matipid din po yung sa tubig po nila. Hindi naman po mahirap alagaan yung scorpion and tarantula kasi po isang beses lang po sila pinapakain sa isang linggo. Alam naman daw ni Daniel na kailangan niya ng mga kaukulang permit bago mag-alaga ng tarantula at scorpion. Bagay na pinoproseso na raw. May mga kaibigan po ako na ino-operan po ako na about dun po sa mga papers saka sa mga legal papers po. Kaso nga lang po yun nga po, kailangan po ng malaking pera din po kaya kailangan ko rin pong pag-ipunan. Pero handa naman po silang tulungan ako. Inaantay lang po nila ako makaipon. Pero kung ang nanay niya ang tatanungin, tutol na tutol siya sa hilig ng kanyang anak. Ayoko. Kasi nakakatakot kasi baka makakawala, makakagat. Ang iniisip ko kasi lagi, maraming bata siyang kasama, baka makagat yung bata, di pa nanagutan ko. Yun ang iniisip ko lagi. Pinapako ko sa kanya, ipamigay na lang o itapon niya kasi nga talagang tatakot ako. Socio-psychologically speaking, yung obsession, yung patuloy nating iniisip siya, paulit-ulit na iniisip. Yung compulsion, yung tendency natin na kakaisip natin, na sa paggustuhan nating mag-alaga ng ganong klaseng hayop, ay gagawin natin siya. Kahit na pose ito ng potential danger, hindi lang sa atin, pati sa ibang tao rin. So another one is nawawala yung phobia. So, ibig sabihin, hindi na tayo natatakot sa ganitong klaseng mga animals or exotic animals. Uy, ang galis ah. Ang nakakadiri at nagpapabaliktad ng sikmura ng ilan. Bakit tila minamanilang ng mga katulad ni Daniel? Ang itinuturing na peste ng ilan, kaibigan para sa katulad niya. Kanya-kanyang hilig at trip nga lang siguro yan. Pero anuman ang trip mo, siguraduhin lang na ika'y ligtas nang hindi mabiktima.